Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Good morning, everyone. We're going to worship the Lord today, and we know that you set your hearts to God, so please join us.
Yun po, good morning po muli sa bawat isa. Advance Merry Christmas na rin po para dire-diretso na po itong aking pangangaral dito sa ating morning devotion. Kasi December 12 na po. Ilang days na lang po, isa Christmas na, kaya advance Merry Christmas po sa inyo. Tsaka ito pong ating pag-aaralan, tama-tama po ito sa dating na Kapaskuhan. Yun po, let us open our Bible. Buksan po natin ang ating Biblia dito sa Marcos 11 verse 24. Yun po, sige po, pag nakita nyo po sabay-sabay po natin basahin. Ang sabi po rito, "Therefore I say to you, whatever you ask for when you pray, believe that you will receive it and you will have it." Ayan, sabi po sa Tagalog, Tagalogin po natin, sabi rito sa Marcos 11 verse 24. "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap pa ninyo iyon." May po ba, purihin ang salita ng Diyos. Pero kung titignan po natin, ano po yung ibig sabihin, ano po yung tema nitong Mark 11 verse 24. Ito po yung paghiling natin sa Lord o yung ating mga kahilingan na kapag tayo humiling sa Kanya. Ang sabi po rito, believe that you will receive it and you will have it. Pero bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin muna. Lahat po tayo mukot pumikit. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Nandito muli kami, Panginoon, para mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng salita. Pangunahan mo kami sa lahat ng bagay na aming gagawin sa umagang ito, Panginoon. Lord, mag-focus lamang kami sa pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. Sabi mo, pananampalataya, bunga ng pakikinig ng iyong salita. Kaya sa umagang ito, samahan mo kami hanggang sa matapos po ito. Lord, maging ang iyong lingkod na gamitin mo lamang ako according to your will. Kalooban mong masunod, hindi ang aking kalooban. Sa bawat lalabas sa bibig, puro kabanan at katotohanan lamang ito. Maraming salamat at ang aming mapag-aaralan, matanim sa matabang parte ng aming puso at maisapamuhay po namin ito. Maraming salamat, Lord God, maging sa bawat tahanan na nakikinig sa umagang to. Lord, samahan mo ang bawat isa. Lord, divine protection, patuloy migawad, maging ang internet, hindi magkaroon ng interruption sa aming pag-aaral hanggang sa matapos po ito, Lord God. At matatapos ito, Panginoon, napupunuin mo kami ng iyong banal na salita sa umagang to. Salamat po, Panginoon, itong aming samad dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Yun po. Ang sabi po rito sa Marcos 11 verse 24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon." Pero kung titignan po natin dito, kung babasahin po natin yung 1 John chapter 3 verse 22, tignan niyo po. Tignan niyo po ang sabi sa 1 John chapter 3 verse 22. "Anuman ang hilingin natin," ang sabi po rito, "matatanggap natin mula sa Kanya." Yan. "Dahil pinanatili natin ang Kanyang mga kautusan at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin." Kita niyo po, ayon po sa talatang ating binasa dito, ano man daw ang hingin natin sa panalangin, maniwala tayong natanggap na natin ito. Ang sabi rito. But dito po sa 1 John chapter 3, verse 22, tignan niyo po ang sabi rito ng Biblia, "Dahil pinanatili natin ang Kanyang mga kautusan." Yan po. "At ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin." Ano man daw ang hilingin natin, ang sabi po rito sa ating binasa, "At pinanatili natin ang Kanyang kautusan at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod." Yun po doon po tayo mag-aanay, doon po tayo mag-focus sa kalugod-lugod sa Kanyang paningin, matatanggap natin. Alam naman natin, mga minamahal, na malapit ng Pasko, Kapaskuhan. Syempre, bilang isang mga Kristiyano, hindi naman mawawala sa atin yung meron mga prayer request sa ating Panginoon, di ba? Lord, Christmas na, nawa yung especially sa mga young people, Lord, nawa magkaroon ako ng mga bagong damit, magandang sapatos, di ba? Lord, nawa yung mga hinihiling ko sa iyo, maipagkaloob mo sa akin, di ba? Marami, lahat naman tayo, posibleng wala tayong prayer request sa Lord, di ba? Amen po ba? Kaya dito sa ating pag-aaralan, mga minamahal, ang sabi po rito, ulitin ko lang po, "At pinanatili natin ang Kanyang kautusan at ginagawa ang mga bagay na kalugod-lugod." Ayun po yung kailangan. Dito po hindi diin na natin kalugod-lugod sa Kanyang paningin, matatanggap natin. Ang sabi po rito, "They have 5 reasons kung bakit minsan," ito po minsan hindi pa tinutugon ng ating Panginoon ang ating mga panalangin. Meron pong 5 rason. Ayan po, napakaganda po nito. "They have 5 reasons kung bakit hindi po minsan natutugon ng ating Panginoon yung ating mga prayer request." Number 1, tingnan niyo po, ang sabi rito, unforgiveness. Alam ko po na alam niyo na rin po ito, na alam naman natin ito, di ba? Na palagi na rin ipinapangaral to, unforgiveness. Hindi mapagpatawad. Ang isang Kristiyano na humihiling or nagre-request sa ating Panginoon, minsan nagiging hindrances ito eh. Bakit hindi ibigay sa'yo ng Lord? Kasi hindi ka marunong magpatawad. Di ba?
Katulad ng sabi ng Marcos 11 verse 25 to 26, tingnan niyo po. Kapag tayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Amen po ba? Ang sabi po rito, if you harbor bitterness, offense, or unforgiveness in your heart towards somebody, it will hinder your prayers. Kita niyo po ang sabi, ito'y hahadlangan ng ating Panginoon. Ito'y hahadlangan ng ating Panginoon na mabigay sa atin yung kung ano yung ating panalangin. Katulad niya, minsan sabi natin, hindi tayo marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Minsan, lapit tayo ng lapit sa Lord. Lord, meron akong nire-request, meron akong prayer request sa'yo, meron akong hinihiling, pero minsan hindi natin matanggap, hindi matugon ng Panginoon kasi hindi tayo nagpapatawad. Siguro patawarin na natin yung nagkasala sa atin kapag nagawa natin to. Siguro, ayun nga, unforgiveness, hindi marunong magpatawad. Kaya yun ang siguro gawin natin, maging mapagpatawad tayo, especially sa mga hinihiling po natin kapag tayo nagpe-pray. Di ba? Pangalawa, una po, unforgiveness. Pangalawa, alam ko po, narinig nyo na rin ito unbelief. Yan ang isang problema minsan sa mga isang Kristiyano. Yung kawalan ng paniniwala. Parang nagdadalawang isip pa na, ibibigay kaya sa akin ng Lord to? Wala naman akong trabaho. Ibibigay kaya sa akin ng Lord to? Wala naman akong negosyo. Yun parang nagdadalawang isip ka. Parang mas pinungunahan mo pa ang Lord sa gagawin niya para sa'yo. Kaya sabi rito, unbelief means, ito po, lack of religious belief. Yan. Yan po yung kailangan natin na alisin sa puso natin. An absence of faith or lack of faith. Yan, di ba? Kaya ang definition po nito, the biblical meaning of unbelief is refusing to believe in God and His Word. Unbelief is a lack of faith. Yan daw po. Kailangan paniwalaan natin kung ano yung hinihiling natin sa Kanya. Amen po ba? Minsan meron tayong hinihiling, hindi pa nabibigay kasi hindi ka nagpatawad. Minsan meron tayong hinihiling sa Lord, hindi pa nabigay kasi parang hindi ka naniniwala na kayang ibigay sa iyo ng Lord yan. Amen po ba? Ang sabi, ang kawalan ng pananampalataya, pagtanggi na naniniwala tayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito niyo po, ang kawalan ng pananampalataya, ang kawalan ng pagtitiwala na maibibigay sa atin ito ng Panginoon ay ang pagtanggi na maniwala sa Diyos at sa salita ng Diyos. Amen po ba? At ang sabi rito, kung nag-aalinlangan ka, hanapin ang banal na kasulatan. Kung nag-aalinlangan tayo, basa ka ng Bible verse, tignan mo ron. Amen po ba tungkol sa kung ano yung mga ipinagdarasal mo or upang maunawaan mo kung ano ba yung kalooban ng Diyos para sa iyo. 'Di ba? Minsan kasi katulad niyan, 'di ba, ang natutunan ko sa mga nangangaral sa atin mga pastors, 'di ba? Kapwa namin mga pastors. Minsan yun nga na ang sabi nga na minsan kapag tayo kapag hindi natin napapractice yung ating ipinapangaral, naririnig ko sa kanila, or yung mga bagay na ano bang tawag doon, na practice what you preach. I mean po ba? Ngayon, minsan nangangaral kami, tapos hindi naman namin pinapractice sa buhay namin. Parang baliwala. Diba? Katulad din ang sinasabi ni Mami Minda yan na diba yung hindi tayo dapat nagdadalawang isip sa paghingi, sa panalangin. Amen po ba? Ayan, sabi rito, sa Santiago chapter 1, verse 6 to 8, ang sabi rito, subalit ang humingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Yun daw po. Amen po ba? Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago. Verse 8, pabago-bago ang isip at hindi alam talaga ang nais niya. Double-minded. Kaya kapag tayo humiling sa Lord, kailangan pag humiling ka sa Lord, specific Hindi ko pwedeng, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Although alam ng Lord ko yung pangangailangan mo. Pero kailangan hingin mo sa Kanya ng specific. Ayan, sabi rito, minsan hindi natin natatanggap yung mga prayer request natin, yung para bang imposible, nagiging posible sa Diyos. Di ba? Imposible, Lord, paano ako magkakaroon nito? Wala naman akong ganito, wala naman akong resources, wala naman akong, di ba? Pero sa Diyos, posible mangyari yan. Amen po ba? Nakita nyo, natatandaan nyo yung when Jesus Christ, yung nagpakain siya sa 5,000 katao, di ba? Di ba? Yung imposible, naging posible. Yung batang lalaki na lumapit na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Di ba? Di ba? Yung imposible, naging posible dahil nagpakain siya ng 5,000 katao. Ano pa lang yun? Napakarami po nun. 5,000 lang ang binanggit doon. Kita niyo po, di ba? Kaya yun po minsan kaya sabi po rito,
Kapag humihingi tayo, dapat maniwala tayo sa Diyos na, at huwag mag-aalinlangan. Amen po ba? Sinasaklawan natin ng Lord na baka hindi niya maibigay yun. Kaya lang minsan, kaya naman hindi maibigay sa'yo kasi hindi ka pa marunong magpatawad. Yung kanina, unforgiveness. Magpatawad ka muna. Patawarin mo muna yung mga nagkasala sa'yo. Tapos pangalawa, maniwala ka. 'Di ba? Tapos pangatlo, ang sabi rito, ito pa, minsan meron tayong hinihiling sa Lord na minsan parang hindi pa rin naibibigay sa atin. Amen po ba? Una, unforgiveness. Pangalawa, unbelief. Pangatlo, wrong motive. Ayan po ang isa pa. Maling motibo sa paghingi. Amen po ba? Ang sabi po rito, if you're asking God for something, but there is no peace concerning what you are asking for, you may need to re-evaluate your motive. Totoo naman po yan. Kung may hinihiling ka sa Diyos, ngunit walang kapayapaan naman sa iyong hinihiling, sa iyong puso, maaring kailangan mong suriin muli ang iyong motibo. Parang, ganito yan eh. Yung sinasabing wrong motive. Ay, gusto kong magkaroon ng cellphone, iPhone 13, 14. Kasi para pag nakita ko yung mga classmate ko, kita nila bago cellphone ko, iPhone, di ba? Maling motibo na. Nagyabang kagad, di ba po? Yun po yung sinasabi ng Lord, wrong motive. Di ba? Ay, gusto kong magbigay kay pastor. Para pag nagtanong sila, saan kanino galing yan? Pag sinabi ni pastor, galing kay ganun yan. O, di ba? Sino nag-glorify? Ikaw, hindi ang Lord. Amen po ba? Yun, wrong motive po. Siguro, gumawa tayo or humiling tayo sa Lord na tama yung motibo natin para sa Kanya. Para sa gagawin natin. Amen po ba? Para sa hinihiling natin. Hindi yung na meron tayong hinihiling sa Lord tapos mali naman yung motibo nasa isip natin para magyabang, magmalaki. Di ba? Kaya minsan hindi tinutugon ng ating Panginoon yung ating kahilingan. Amen po ba? Kaya ang sabi po sa Santiago chapter 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Kita niyo po, humingi kayo upang humihingi kayo upang mapagbigyan lamang ang inyong kalayawan. Kita niyo po, di ba? Nakita niyo po yung sabi ng Santiago chapter 4, verse 3. Ulitin ko po, anuman at humingi man kayo, ang sabi po rito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Wrong motive eh. Diba? Kaya minsan meron tayong prayer sa Lord na, Lord, gusto ko ng ganito, meron akong prayer request, but hindi natutugon kasi maling motibo. Amen po ba? Siguro ayusin na natin yung motibo natin bago tayo humingi sa Lord. Amen po ba? At ang pang-apat po, mga minamahal, 5 lang naman to. Unconfessed sin. Ayan po. Hindi na ipapahayag yung kasalanan. Hindi humihingi ng kapatawaran sa kasalanan natin. Amen po ba? Una, unforgiveness. Hindi marunong magpatawad. Ngayon, unconfessed sin. May mga nagagawa ka pang kasalanan, tapos panahiling mo sa Lord, paano tutugin na ng Lord yan? Hindi ka nga humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan mo nagagawa. Amen po ba? Ang sabi dito, having something on your heart that weigh you down and distract your mind will cause an inability to you, for you to connect with God. Kita niyo po, ang pagkakaroon ng isang bagay na isang puso na nagpapabigat sa iyo, amen po ba? Yung dahil hindi ka nga humihingi ng tawad sa Lord, yun yung nagpapabigat eh. Ayan yung nagbibigay nakakagambala sa iyong isip at magiging sanhingi ng kawalan ng kakayahan para sa iyo kumonekta sa Diyos. Yan po yung hindi natin hindi marunong magpatawad. Amen po ba? Yung hindi pa natin kino-confess sa Lord yung ating mga kasalanan. 'Di ba? Yan isa sa nagpapabigat sa atin. Yan yung isang burden sa puso natin. Kaya ang Lord, hindi niya matugon, hindi niya maibigay yung ating prayer request na hinihiling natin para sa Kanya. Unconfessed sin. Hindi pa tayo humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan natin na gawa sa Kanya. Amen po ba? Wala, basta tayo, relax lang na. Kahit may nagawang kasalanan, hingi pa rin ng hingi. No? Parang simple lang pero hindi mo alam may value sa Lord yung mga ganung bagay, di ba? Pang-apat yun, di ba? Kaya sabi niya sa Isaiah 59 verse 1 and 2, kita niyo po ang sabi, verse 1, tignan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Yun po dahil sa kasalanan natin. Amen po ba? Kaya ang sabi dito, si Yahweh ay may kakayahan upang tayo maligtas. May kakayahan siya tayong maligtas. May kakayahan siya tayong patawarin Hindi siya bingi upang hindi marinig ang ating hinaing. Kita niyo po, ang masasama ninyong gawa ang dahilan. Yun po, unconfessed sin. Ang masasama nating gawa. Amen po ba?
yun yung way ng pagkawalay natin sa Lord na hanggang ngayon hindi pa tinutugon yung ating prayer request sa ating Panginoon. Amen po ba? And number 5, last verse po, last points po, number 5. Ito po, minsan akala natin simple lang, minsan akala natin baliwala lang, mistreating your spouse. Ayan po, di ba? Ang sabi po rito, you must repent if you are harsh, mean intentionally hurting their feelings or speaking negative words that destroy their self-identity. Ayan po tayo minsan eh. Di ba? Ako minsan, inaamin ko, nagiging ganun ako sa aking asawa, pero naman, bumabawi naman kagad ako. Siyempre, bilang isang tao, pero siyempre, hindi naman palaging ganun. I mean po ba? Kaya sabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verse 7, kayo namang mga lalaki, kita niyo po, mga lalaki, makinig po, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina. At tulad ninyo may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan sa kaloob ng Diyos. Ang sabi pa po rito, gawin ninyo ito nang sa gayon, pakinggan niyo po, ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Kita niyo po, isa din po pala itong way, no? Yung akala natin, yung minsan nagagalit tayo sa ating mga asawa, nagagalit tayo sa may bahay natin, akala natin ganun-ganun lang. Yung pala, isa rin pala itong nagiging hindrances. Kita niyo po, ang sabi rito, basahin ko po uli, napaganda kasi, kayong mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sila sa buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito, ayun niyo po, nang sa gayon ay walang magiging sagabal sa inyong mga panalangin. Ayan po, mistreating your spouse, our spouse, I mean po ba? Siguro, gaya diba, kung mahal natin ang asawa natin, kung mahal natin sarili, mahalin din po natin ang ating asawa. Kung minsan nakakapagsalita ka ng hindi maganda sa kanya, bawi ka agad. Sorry, hingi ng kapatawaran, di ba? Kasi isa rin po pala ito. Minsan, akala natin wala lang, di ba? Lalo na sa mga lalaki. Pero isa rin po pala ito nagiging hindrances, mistreating your spouse. Kaya wala po tayong dapat ibang gawin, kundi mahalin natin ang ating asawa. Amen po ba? Kasama po pala ito. Ulitin ko lang po. Yung 5 reason prayers don't get answered. Tingnan niyo po. Number 1, forgiveness. Hindi pagpapatawad. Unbelief. Kawalan ng paniniwala. Pangatlo, wrong motive. Ayan po. Pang-4, unconfessed sin. At pang-5, mistreating your spouse. Amen po ba? Kaya sabi ka dito po sa ating application, syempre po kapag meron tayong mga points, meron po tayong application. Di ba po? Kaya sabi rito, number 1, maging mapagpatawad. Be forgiving. Amen po ba? Maging mapagpatawad po tayo. Pangalawa, having faith in God. Amen po ba? Magkaroon ng mas dagdagan pa natin, increasing our faith in God. Dagdagan pa natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Kung minsan nag-aalinlangan tayo, dagdagan pa natin. Pangatlo, right motive for asking God. Yun, kailangan tama yung motibo natin kapag tayo may hinihiling para sa Kanya. Lalo na may hinihiling tayong prayer request. Pang-4, when asking for forgiveness of sin before asking God. Yan. Paghingi ng kapatawaran ng kasalanan bago humiling sa Diyos. Hingi muna tayo ng tawad sa Lord. Diba? Bago tayo humingi sa Kanya. At pang-5, love your wife. Don't take advantage of weaknesses. I mean po, our weakness. Yun. Mahalin ang asawa. Huwag samantalahin ang kanilang kahinaan. Amen po ba? Yun po. Simple lang, di ba po? Kasi magpapasko na. Marami tayong prayer request, di ba? Kaya para matugon yung ating panalangin, gawin po natin ito. Yung limang application na to. At saka, yun po, kapag meron tayong prayer request na hindi natutugon ng ating Panginoon, yun lang po, 5 reason prayers don't get answered. Yun po. Ulitin ko lang po. Number 1, unforgiveness, unbelief, wrong motive, unconfessed sin, mistreating your spouse. Amen po ba? Maraming salamat sa umagang to. Sana nawa po marami tayong natutunan sa umagang to. Magpapasko na. Malapit na Christmas. Siyempre, meron tayong mga nare-request sa Lord, di ba? Kahit ako naman, meron naman ako nare-request sa Lord. Pero nakita ko nga to, nung binabasa ko, pinag-aaralan ko, sabi ko, minsan meron pa itong mga bagay na ito. Kaya ito pa yung mga dapat kong alisin at ito pa yung mga dapat kong idagdag para sa akin. Lalo na't meron akong prayer request sa Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord sa umagang to. Yun po. Maraming salamat na meron tayong natutunan sa umagang to. Ang natutunan natin, isa pamuhay po natin ito at para mag-glorify ang Lord
sa bawat ginagawa natin sa buhay. Kaya magandang umaga po. Tayo po'y manalangin sa ating closing prayer. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa umagang to sa natapos, Panginoon, na aming pag-aaral sa morning devotion. Lord, salamat na minsan hiling lang kami ng hiling, marami kaming prayer request, na minsan naman hindi natutugon ang aming panalangin because of the 5 hindrances, Panginoon, na aming nagagawa sa iyong harapan. Kaya Lord, ano man yung mga hindrances na ito, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Kaya salamat sa umagang to sa aming natutunan. Dahil meron naman po kami natutunan sa umagang to na may apply namin sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, sa umagang to. We praise you and honor you, Panginoon. Ingatan niyo po ang buong Jesus the Gospel family, Panginoon. Lord, samahan mo ang mga gawain hanggang sa matapos ang taong ito, Panginoon. Lord God, at ang inyong mga lingkod, Daddy ng Mami Mida, mga pastoral staff, mga outreaches, ingatan niyo po at patuloy kayo magpadala ng members, workers, leaders and supporters ng church, Panginoon, sa bawat outreaches. Thank you, Lord God. At Lord, muli, datna mo kami naglilingkod hanggang sa pagbabalik ninyo at kayo patuloy maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat maging sa kanilang mga tahanan na nagbigay ng oras panahon. Lord, kayo magpalat, mag-ingat sa bawat isa. Thank you, Lord God. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po and good morning po muli sa bawat isa. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos na banal. Dakila ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, wala kang katulad at wala kang kapantay, Panginoon. Salamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga na karapat dapat kang purihin at sambahin sa spirito at katotohanan. Salamat sa panibagong buhay, lakas, hininga, Panginoon, ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, salamat din, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na nakapakinig kaming muli ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginamit sa araw na ito. Lord, dalangin po namin, patuloy mo siyang pakapuspusin, Panginoon, ang iyong banal na Spirit, O God, at patuloy na pagpalain ang kanyang buhay, sampu ng kanyang buong pamilya, Panginoon. Gamitin mo mightily, Panginoon, saan mang lugarin mo siya dalhin, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang maparangalan at madakila sa kanyang buhay. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo, O Diyos. Lord, sama-sama kaming muli, Panginoon, na dumudulog sa iyo sa araw na ito, O God. Lord, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang nang sa gayon, O God, patuloy naming maipanalangin ang lahat ng mga anak mo, Panginoon, Lord God, maging Spirit-filled Christian, O God. Lord, salamat po, Panginoon, dahil patuloy mong pinupuspos ang aming mga buhay, Panginoon, upang makapaglingkod kami sa iyo sa spirito at katotohanan. Lord, lahat ng mga nanlulupaypay, dalangin ko, Panginoon, muli i-restore mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa iyo. Mag-apoy sila, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Ama. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo, O Diyos. Lahat ng imposible, Panginoon, nagiging posible sa iyong harapan, O God, dahil ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Lord, lahat ng mga Christians, Panginoon, all over the Philippines, all over the world, Panginoon, Lord, dinideklara po namin, Panginoon, maging Spirit-filled Christian, O God, na walang ibang iisipin, Panginoon, walang ibang itatangi, walang ibang itataas, Panginoon, kundi ang dakilang pangalan mo lamang, Panginoon, na makapangyarihan. Salamat po, O Diyos, na sa bawat pagkilos, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, Lord, ang bawat isa sa amin, Panginoon, habang kami, Panginoon, nagsishare ng iyong mga salita, Panginoon, Lord, dinideklara po namin, Panginoon, ng bawat makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, tatanggapin nila ito ng buong puso, Panginoon, sapagkat sasamahan mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at tatanggapin ka bilang kanilang Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Naniniwala po kami ng aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Hindi mawawala ng saysay, bagkus, Panginoon. Bibigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, nag-aapoy, Panginoon, at nag-aalab ang bawat isa sa amin, Panginoon, na naglilingkod sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, amin na pong dinideklara, Panginoon, ang katagumpayan na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, ng bawat anak mo, Panginoon, na nagdi-desire, Panginoon, Lord God, na maranasan ang kapuspusan, Panginoon, buhat sa iyo, igagawad mo,
Lord God, sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, sa iyo lamang po kami umaasa, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at nananampalataya, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi mo pababayaan, Panginoon, lalong-lalo na sa last days na ito, O God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ang aming buong maghapon, Panginoon, pakialaman mo. Take control and take over, O God. Salamat po, O Diyos, sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pagdakil at pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen.